Pamela, alis na ako ha. Hindi ko na mahintay ang nanay mo. Tay, kailan ka po babalik? Kailan ka ulit bibisita rito? Hindi ko masasabi eh. Ayaw mga ako. Baka magtampo ka na naman sa akin eh. Talaga po bang hindi na kayo magkakasundo ni nanay? Anak, hindi na kami magkaaway. Pero hindi na rin siguro kami magkakabalikan pa. Hindi mo na po ba talaga siya mahal? Pamela, hindi ako ang nakipaghiwalay. Ang nanay mo. Kung ganon, mahal mo pa siya. Mahirap ipariwanag anak eh. Sasabihin niyo lang naman sa akin eh. Kung mahal niyo pa siya o hindi na. Maintindihan ko naman po, tay. 17 na po ako. Talaga? Mukha kang 16 ha? Wag na natin siya pag-usapan. Basta ikaw, mahal na mahal kita. At kahit malayo ang destino ng trabaho ko, pinipilit ko palagi na mabisita ka dahil mahal kita eh. Huwag mo kakalimutan yung anak ha. Mahal na mahal ka ni tatay. Mahal din kita, tatay. Pero mas magiging masaya po ako kung magkakasama-sama na tayong tatlo. Ikaw, ako, tsaka si nanay. Tama, tayong tatlo. Ikaw si Pamela. Pagka nagkaroon ka pa ng kapatid, Pamela to. Sana dumating yung araw na yun. Tama. Oo nga, tay. Sana dumating pa rin ang araw na yun. Sana po mangyari pa rin yun. Nakatanaw ka na naman sa labas ng bintana. Matagal na naman po bago ko muling makita si tatay. Ang mahalaga, apo, gaano man siya kaabala sa trabaho, pilit niyang pinupuno ang pagkukulang sa iyo sa pamamagitan ng pagbisita at pagdala ng mga kung ano-anong pasalubong dito. Pero sana po, dito na ulit siya tumira. Ay, ang apo ko. Dapat sa panahong ito, naiintindihan mo nang May iba ng mahal si nanay. ewan ko ba sa nanay mo. Nagkamali na siya sa pagpili sa tatay mo. Ngayon naman, ay mukhang magpapaloko na naman sa isang... Hindi po siya niloko ni tatay. Hindi rin siya nagkamali ng pagpili kay tatay. Mabait ang tatay ko. Si nanay lang ang may diferensya. Hindi siya masaya sa isang lalaki. Hindi siya mabuting babae. Pamela, ayoko nagsasalita ka ng ganyan tungkol sa nanay mo. Naghiwalay sila ng iyong ama dahil laging walang trabaho ang tatay mo. Isa siyang pabayang asawa. Hindi po totoo yan, Lola. Yun ang katotohanan. At dahil malaki ka na, panahon na para maintindihan mong kaya laging wala rito ang nanay mo. Siya ang naghahanap buhay sa atin. Kung natutunan man niyang magmahal ng iba, yun ay karapatan niya. Karapatan niyang muling lumigaya. Ay, ako na po. Sige na, magbihis ka na at papasok ka pa sa eskwelahan. Opo, Lola. Sino kaya ito? Ang alam ko, bukas pa uuwi rito si Moneta. Magandang araw po, Nanay Lagring. Ay, Darwin, ikaw pala. Naku, hindi pa umuwi si Monet dito. Di bali po. Para naman kay Pamela itong dala ko. Kay Pamela? Opo, tinawagan po ako sa bahay ni Monet. Pinabili niya ang mga gamit na to. Kailangan daw po to ni Pamela para sa project niya sa school. Ay, ganoon ba? Opo, Nanay Lagring. Sige po, iiwanan ko na to sa inyo. Tutuloy na rin po ako sa trabaho ko. Paano nga pala ang nagastos mo dito? Wala ho yun. Tulong ko na po kay Pamela. Sigurado ka bang? Opo. Okay na po yan, Nanay Lagring. Ang importante, makatulong rin po ako sa pag-aaral ng anak ni Monet. Pero Darwin, hindi ko maipapangakong makikipag-usap sa'yo si Pamela, ha? Nauunawaan ko, Nanay Lagring. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin matanggap na ako na ang karelasyon ngayon ng nanay niya. Ay, Darwin. Sige po, alis na po ako. Basta po, kung ibibigay niyo na ang mga gamit na yan kay Pamela, huwag niyong kalimutang banggiting pinabilihan ng nanay Monet niya para sa project niya sa school. Ayaw ni Monet na malilate sa pagsasubmit si Pamela sa project. Ay, sige, oo. Ako nang bahalang magpaliwanag. Ay, salamat Darwin, ha? Ay, sana nga dumating ang araw na matatanggap na rin ni Pamela ang tungkol sa inyo ni Monet.
Sa mga lumang pictures ni Lola, may isang bisida na gandang-ganda ako, hapit sa katawan, at dalagan-dalaga pa ang itsura ni Lola. Subukan ko kayang hanapin sa mga lagayan niya ng damit. Hindi naman siguro magagalit si Lola. Total, dalaga na ako. Pwede ko nang isuot ang mga luma niyang bestida. Lalo na ngayon na usong-uso ang retro dressings. Ako, parang matagal nang hindi nabubuksan ni Lola lagay ng baon na to. Maalikabok at mabigat itong takip, pero wow! Mga lumang damit talagang laman. Alin kaya dito yung nakita ko sa lumang picture? Baka nasa ilalim pa. Ano yun? Para akong nakuryente ha. Eto, makulay na bestida. Malambot ang tela. Haharap ako rito sa salamin. Titingnan ko kung babagay ba sa akin. Hindi ko muna isusukat. Ano yun? Parang may nakita akong ibang mukha na nang ilapat ko sa katawang ko tong bestida. Nakakakilabot. Ibalik ko na nga ulit ito sa baon ni Lola. Tumayo ang mga balahibo ko sa braso. Pero sigurado ako, may nakita akong ibang mukha nang ilapat ko sa katawan ko ang bestida. Dito ka na ulit sa baul ha. Baka mapagalitan ako ni Lola. Pare, nakikita mo ba itong nakikita ko? Ayan Oo naman pare. Ang dalaga ni Monet. Daraan dito. Uy, pauwi na siguro, no? Galing sa school. Pero, bata pa yan, pare ko. Dalagita pa lang, hindi pa dalaga. Ano bang gusto mo sabihin? Kinukursunada mo ba si Pamela? Hindi. Ba't kukurso na dahil si Pamela? Kabarangay natin ang batang yan eh. Pero pare, tingnan mo naman, may hubog yung bata. Bilog na bilog. Ilang taon pa natitiyak ko pagkakaguluhan na yan dito ng mga pinata. At kasali ka na doon. Bakit? Binata naman ako, ha? May asawa kapag nasa loob ng bahay, pero binata kapag lumabas na ng pintuan namin. Ay, sira ka talaga. Puro ka kalokohan. Sige. Inom na lang tayo. Inom tayo, pare ko. Teka mo sana. Pamela! Dumaan ka muna rito. Pamela! Ako po ba? Oo, may iba pa ba? Wala naman. Gusto ko lang mahawakan ng kamay mo eh. Ay, bakit po? Teka, bakit mo biglang hinila yung kamay mo? Ang lambot pala ng kamay mo, Pamela. At malapit ka na rin maging dalaga, di ba? Di ba? Tama na yan, pare. Oo, Namumutla na yung bata. Baka isipin niyang kung inaano mo na siya. Hintayin kita maging dalaga. Tandaan mo yan, ha? Po? Hintayin kita. Bitawan niyo na po ako. Aalis na po ako. Inihintay na ako ni Lola sa bahay. Teka mo. Itiwan mo na yung kamay ng bata. Tama na yan, pare. Tama na, Alfredo. Demonyong Alfredo yon. Sigurado kang si Alfredo ang nambasto sa'yo, ha? Opo, Lola. Siya nga po, si Alfredo. Ang tambay na si Alfredo. Totoo bang sinasabi ng lola mo? Opo, Nay. Konting lamig, Monet. Baka lasing lang yung mga tambay na yun. Kaya lasing siya o hindi, wala siyang karapatang bastusin ng anak ko. Matagal na kami magkakakilala. Tapos gagawin niya yung ganun kay Pamela? Anong gagawin mo? Pagsasabihan ko yung Alfredo na yan. Pero Monet, baka ikaw naman ang bastusin ng gagong yun. Naku, subukan lang nila. Hindi ko sila aatrasan. Monet, huwag ka nang mag-react. At ano? Tatahimik na lang ako? Binastos ni Alfredo ang anak ko at gusto mong tumahimik na lang ako? Kung sa akin nila ginawa yun, ano, ganyan rin ba magiging reaksyon mo, ha? Tatahimik ka na lang? Wala kang gagawin? Siyempre hindi. Iba kung ikaw ang... Paanong iba? Paano kaming magkaiba ng anak ko? Kung concern ka sa akin, dapat ganun din ang ipakita mong concern kay Pamela. Tama na po. Huwag na po kayo mag-away. Iiwas na lang po akong dumaan doon para hindi na yun maulit.
Pamela! Ayoko na pong nag-aaway rito sa loob ng bahay. Marami akong naaalala kapag may nagtatalo. Ayoko nang may nag-aaway rito. Anak, sandali! Hindi kami nagtatalo! Ipinagtatanggol lang kita! Hayaan muna natin siyang pumunta sa kwarto niya. Huwag mo akong hawakan! Anong klase kang lalaki, ha? Hindi mo man lang pala ipagtatanggol ang anak ko? Monet, hindi sa ganun. Depende sa sitwasyon. Yung ganitong pangyayari, pwede naman palagpasin. Lalo na't kung nakainom. Pwes sa akin, hindi pwede. Kung sa tingin mo, maliit na bagay ang ginawa ng mga tambay na yon, sa akin hindi. Pagsasabihan ko sila ngayon mismo dahil hindi na dapat maulit ang pambabastos nila kay Pamela. Ay, sige pare. Uwi na ako. Ubus na yung pera. Wala na ang pantoma. Ubus na. Hoy, Alfredo! Ay, teka, sino ba itong babaeng para ako susugulin pare? Makalakad na nga pa. Hindi naman ako. Baka kung ano pang gawin. Sandali! Baliw yata. Hoy, saan ka pupunta, ha? Hoy, Monet, ikaw pala. Ano ba natin? Etong hinahanap mo! Sandali, bakit? Ba't ka bigla nanampan? Binastos mo si Pamela! At hindi ko yun pwedeng palagpasin! Sandali, Monet, tama na. Pabira. Baka kung saan pa tumauwi eh. Bitiwan mo nga ako, Darwin! Pare, hindi mo yun dapat ginawa. Para ka namang hindi ka lugar natin. Para binibiro ko lang naman si Pamela. Ano bang sinusumbong sa inyong bata? Hinawakan mo siya sa kamay. Oh, Labag yun sa kalooban niya. ayun ba? Malambot naman kasi talaga yung kamay ng batang yun eh. Yung dalagang Monet, yung dalagita. Bastos ka talaga! Ow. Bastos ka palang Oy, talaga, Alfredo ka, ha? Ha? Aray ko, tama na naman. Nakakarami ka na Monet, ha? Tama na, Monet. Ang Hindi na natin dapat patulan yung kabastusan ng gagong yan. Maghahain kami ng reklamo sa barangay. Hindi mo na yun dapat ulitin. Dahil kung hindi... Dahil kung hindi ano ang gagawin mo? Ano? Sige, maghain ka! Nakakainis. Kung narito lang si tatay, siguradong sinugod na niya agad ang Alfredo yun. Magsusumbong ako. Makikita niya. Isusumbong ko siya sa tatay ko. Ay, ano pa itong nangyayari sa akin? Bakit narito ako sa kwarto ni Lola? Nakaharap na naman ako sa baul ng damit niya at paano napunta sa kamay ko ang lumang bestida ni Lola? At parang may kung anong nag-uutos sa akin na isuot ko to. Bakit nga hindi? Hubarin ko muna tong blouse na suot ko. At saka ako isusuot ang maganda at malambot na bestidang ito. Maganda at malambot na bestida. O ano? Hindi na kayo sumagot? Ano gagawin niyo kung ulitin ko ang ano? Ha? Tato ka, kanina pa ako nagpipigil sa'yo, ha? Ako yun! Awin ko! Ba't mo ako sinapat na naman? Yan ang bagay sa'yo! Sandali. At tandaan mo to, Alfredo! Pag inulit mo pa yung ginawa mong pambabastos kay Pamela, ipakukulong na kita! Aray ko! Bagay na bagay pala sa akin. Fit na fit sa maliit kong katawan. Parang nag-a-adjust ang damit sa katawan na nagsusuot sa kanya. At bakit parang nagbabagong itsura ko sa salamin? Isa na akong ganap na dalaga. At sa katawang ito, maaangkin kong muli ang lalaking lapastangan. Maipagpapatuloy ko ang aking paghihiganti. Ay, naku, nakalimutan ko inumin yung kape ko, ah. Ano ba nangyari? Ang sama ng pagkakasamit ko. Naalala siguro ako ni Pamela. Ay, sana walang problema ang anak ko.
tutuloy ko nitong kwento na simulan ko para kung magustuhan ng aming editor, mabayaran na ako, ha? Okay, tapos pumasok siya ng walang saplot sa... Teka, nasa na ba yung ginagawa kong kwento? Ano nangyari? Lumalamig na ang hangin. Umuwi na tayo, Monet. Sa tingin ko naman, magtatanda na yung Alfredo na yun. Hindi na niya uulitin yung ginawa niya. Salamat, Darwin, ha. Nagkamali ako ng iniisip ko sa'yo. Ayoko lang lumaki yung gulo. Pero hindi naman talaga ako papayag na ulitin pa ni Alfredo yung ginawa niya kay Pamela. Ano yun? Nakita mo ba ang babaeng mabilis na lumabas ng bahay? Ang galing sa bahay natin, ah. Hindi ko napansin. Nasaan? Saan siya pumunta? Baka nanay mo yun. Hindi. Sa liwanag ng buwan, kitang-kita ko. Nakabestida. Balingkinita ni isang dalaga. Pero masyadong mabilis eh. Hindi ko namukhaan kung sino. Sino kaya yun? Sino naman ang pwedeng manggaling sa bahay niyo na ganitong oras ng gabi? Alam nga namang lumabas si Pamela. Hindi si Pamela yun. Dalaga na yung nakita ko eh. Pero, sino nga kaya yun? Visit, sakit mo sinampal ako ni Monet. Sinutok pa ako ng mayabang na Darwin na yun. Naku, pabira. Ay, naku. Boy, Ano? Ay, teka, ano ba yun? Sino tumawag sa akin, boy? Oh, wow! Wow! Bebot! Ang sexy! Ang suot na bestida, makulay, bakat na bakat sa dibdib. Naku! Miss, ako bang tinatawag mo? Ha? Ako ba? Oo, ikaw nga. Kanina pa kita sinusundan. Sinusundan mo ako? Ba't mo ako sinusundan? Ha? May gusto ka ba sa akin? Ha? Oo. Paano mo nalaman? Uy, hindi yakap pa ako. Bakit? Mabilis ka, ha? Nakayakap ka agad sa akin, ha? Ay, kaya lang, amoy bawal na itong suot mong bestida. Amoy matanda ka, yung ganda mo, pero ang tanda na ng amoy mo. Ikaw sariwang-sariwa pa eh. Ha? Talagang sariwa ako. Uy, At maaangkin mo ang buo kong katawan. bakit? Ngayon din? Ngayon mismo. Uy, Dito rin. uy. Sa kinatatayuan natin. Tinatayuan. Ay, naku talaga naman. Dapat ako nito. Sariwa-sariwa. Ang sarado. Ang bako-bako. Ang bakit na bako. Ang sarap. Jackpot na jackpot ako. Talagang jackpot. Oo. Sige lang. Magpakaligaya ka. Magpapakulanggan talaga ako. Ang grabe na nagiginig ba ako? Ang lambot-lambot ng katawan mo. Sariwa-sariwa. Ako naman. Ikaw naman? Ikaw naman nakahalik? Ako naman ang magpapaligaya. Aba, Ito. uy. Dahil ito nga ang huling gabi na liligaya ka. Babae. Babaeng nakabistida ng makulay. Opo, sabi ni Monet. Nakita niyang nanggaling dito. Dito mismo, Nay. Dito galing sa bahay natin. Pero wala namang ibang tao rito. Maliban sa amin ni Pamela. Sigurado kayo? Monet, guni-guni mo lang siguro yun. Ang totoo, wala naman akong napansin nanggaling dito eh. Pero napakabilis kasi ng lakad niya. Halos tumakbo na nga siya palabas at bigla na lang siyang nawala sa dilim. Talagang madilim sa labas. Dapat kasi ipaayos nyo na yung ilaw ng poste. Napakadilim sa harap ng bahay nyo kapag gabi. Kaya nga, Monet, nakapagtatakang naaninag mo ang sinasabi mong babae. Dahil maliwanag ang buwan. Yun ang dahilan kaya napansin ko ang babaeng yun. Wala naman yatang nawawala sa bahay. Huwag mo na lang isipin ang tungkol doon. Si Pamela, Nay, lumabas na ba ng kwarto? Hindi ko napansin. Baka natutulog na. Pero hindi pa siya naghahapunan.
Mabuti pa siguro, uuwi na muna ako. Babalik na lang ako bukas. Darwin, tungkol sa nangyari kanina sa... Ay, hayaan mo na yun. Basta lagi mong tatandaan, kung kailangan na talagang hinihingi ng pagkakataon, ipagtatanggol ko kayo ni Pamela. Ang sa akin lang naman, kung may mga bagay na pwedeng pagpasensyahan na lang o palagpasin, pinalalagpas ko. Pasensya ka na rin kung sa tingin mo hindi ko binigyang importansya Hindi. yung... Okay na ako. Naiintindihan na kita. O, paano? Alis na ako, Nay. Ay, sige Darwin. Salamat ulit ha. Puntahan ko muna si Pamela. Gusto kong makasiguro na okay na siya talaga. Patay na siya. Isa na namang masamang lalaki ang nabawas dito sa mundo. Patuloy akong papaslang para wala na kayong mabiktimang inosenteng babae. Sa tuwing isusuot ng dalagita ang bestida, mabubuhay ako para pumaslang. Hindi. Malapit na mag-umaga. Walang dapat makakita sa akin. Anak, maya-maya lang aalis na ako. Sana bago ako bumalik sa Maynila, magkausap naman tayo. Ayokong umalis na nagtatampo ka. Hindi ako nakatulog na maayos kagabi. Iniisip ko ang nangyari sa'yo. Ipinagtanggol ka namin ni Darwin. Hindi mo lang alam kung gaano ka namin ipinagtanggol kay Alfredo. Naririnig ko mula rito sa bintana ng kwarto. May nagsasalitang babae. Paano ko makakabalik sa loob ng bahay? Hindi ako dapat abutan ng pagsikat ng araw. Kailangan makabalik ako sa kwarto ng dalagita. Pamela, anak. Usapin mo naman ako. Maghihintay ako sa kusina, ha? Magluluto ako ng almusal natin. Hintayin kita doon. Sige na, sabay tayo mag-almusal, anak. Ngayon, naririto na ako sa loob. Kailangan hubarin ko ng bestida bago pumasok dito sa kwarto ang babaeng kumakatok kanina. Ay, gumising na ba ang apo ko? Hindi pa, Nay. Nahimbing lang siguro ng tulog ang batang yon. Hayaan mo, ako nang gigising. Magkape ka na muna dyan. Sinabi ko kay Pamela na ipagluluto ka siya ng almusal. Gusto kong sabay kaming mag-almusal bago ako bumalik sa Maynila. Diyan, Mama Pulis! Diyan nakatira yung taong nakaaway kagabi ni Alfredo! Ay, ano yon? Boses na enteng yun ah. At parang tayo ang itinuturo niya. Ano kayang nangyari? Anong problema ni Enteng? Bakit siya may kasamang pulis? Yan ang bangkay ni Alfredo. Yan. Ay, Diyos ko! Nakakapangilabot naman yan. Halos lumuwa ang mga mata niya sa tindi ng hirap na dinanas niya. Pero Sargento, wala kaming kinalaman sa nangyari kay Alfredo. Huwag ka na tumanggi, Monet! Nakita ko kayo! Sinuntok ni Darwin si Alfredo. At ikaw, ilang beses mo siya sinampal kagabi. Dahil binastos niya si Pamela. At naroon ka nung mangyari yun, di ba? Dapat nga pati ikaw eh. Napagsabihan ko rin eh. Ipinagtanggol ko naman si Pamela. Inawat ko nga si Alfredo sa ginawa niyang pambabastos doon sa dalagita. Pero hindi ko naman malubos maisip kung bakit kailangan niyong patayin ang kaibigan ko. At... Hindi namin siya pinatay. Ay,
Wala kaming kinalaman rito, ha? Teka, mawalang garang na po. Nasaan po ba si Darwin? Nasaan yung Darwin na tinutukoy niyo? Sabihin niyo. Ha? Eh, umuwi na siya. Pagkatapos niya akong ihatid kagabi, umuwi na rin siya agad at... Ay, teka. Iniisip niyo po ba, Sargento, na posibleng si Darwin ang may gawa nito? Alam niyo po, ma'am, posible po. Dahil nagkaroon pa na ng pagtatalo kagabi. At posible po, nung magpaalam siyang umuwi kagabi, nagkasalubong pa sila ng Alfredong ito at nagkasagutan sila muli. Hanggang sa nauwi sa karahasan at ayan nga po, napaslang si Alfredo. Opo, tama yun, sir. Baka nga ganun ang nangyari. Pero hindi yun magagawa ni Darwin. Katunayan, siya pa nga nagsabi sa akin kagabi na wag nang sugurin si Alfredo. Mahaba ang pasensya ni Darwin. Hindi niya magagawa ang binibintang niyo sa kanya, no? Oo, totoo naman. Oo naman talaga. Oo, ganun lang yun. Pero Kung ganun, may fingerprints man sigurong naiwan sa leg ng biktima. Malalaman po natin yan sa isasagawang investigasyon. Kung sino po sa inyo ang nagsasabi ng totoo. Pero, sir, hanapin niyo para si Darwin. Ay talagang hanapin namin siya, sir. Lahat iimbestigahan tungkol sa pagkamatay ni Mr. Alfredo. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Alfredo. yun din ang sinabi ko sa kanila, Darwin, pero ayaw nilang maniwala. Poses na yan. Sige na, poses na. Sir, Sandali lang. wala naman kayong ebidensya na si Darwin nga ang... May karapatang kami ikulong sa pansamantala dahil siya ang primary suspect. Siya may motibo at siya lang ang pwedeng gumawa nung kay Alfredo. Yan ay batay sa mga salaysay na mga naging saksi sa pagtatalo-talo niyo kagabi. Pero umuwi na nga ako pagkatapos kong ihatid si Monet. Pinaliwanag ko na rin yan sa kanila, Darwin. Sargento, alisin niyo na yung poses na to. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Alfredo. Galing kina Monet, umuwi na agad ako rito sa amin. Sir, Sargento, pakinggan niyo naman si Darwin. Sa presinto na kayo magpaliwanag. Pawawalan ka lang namin kung may makikita kaming sapat na dahilan, ha? Na makapagsasabi sa amin na hindi nga ikaw ang pumatay kay Alfredo. May pumatay kay Alfredo? Lola, Bakit, Pamela? Napahawak ka sa ulo mo. Ay, bigla po ako nahilo. Parang nakita kong sinakal si Alfredo at mga kamay ko ang ano? Mga kamay mo ang ano? sumasakal sa kanya. Lola, ano pong ibig sabihin nun? Dahil siguro sa pambabastos niya sa'yo. Huwag mo na yung isipin, Pamela. Alisin mo na ang takot sa isip mo. Wala na si Alfredo. Wala nang mambabastos sa'yo. Madilim na ang gabi. Pero natitiyak ko, may lalaking naghahanap na naman ng babaeng magpapaligaya sa kanya. At hindi ko siya bibiguin. Wow! Totoo ba itong nasasalubong ko? Isang magandang babae. Nag-iisa. Naglalakad sa dilim. Miss, hindi ka taga rito na. Kilala ko lahat ng nakatira rito eh. Hindi nga. Pero kung ikaw ang makakapagpaligaya sa akin, hindi na ako aalis sa lugar na to. Wow! Ibang klase ka. Uy, sabik na sabik sa mga talik. Isa pa nga. Uy. Ikaw naman ang humalik sa akin. Oo ba? Uy, ang lambot ng pisngi, ng leeg. Pero yung damit mo, ano ba yan? Amoy baol? Amoy matanda? Bakit naman ganyan na suot mo? Dahil gusto talaga kitang paslangin. Hindi ako makahinga. May nalalapit ang hininga.
Hihigupin ko ang nalalabing hininga sa katawan mo. Lalo akong lalakas pagkatapos nito. Akin na. Akin na ang buhay mo. Nabubuhay ako para paslangin ang mga lalaking makasalanan. Kayo ang dahilan kaya ako isinumpa. Hanggat may nagsusuot ng isinumpang bestida, patuloy akong papaslang. Sir, wala akong kasalanan. Bakit hindi nyo ikumpara yung fingerprint na sinasabi nyo na meron sa leeg ni Alfredo at ang fingerprint ko? Alam mo, matapang ka lang dahil wala pang resulta ang search. Sir, nakuhanan nyo naman ako ng fingerprint, di ba? Oo. At natitiyak kong meron rin kayong kopya ng prints doon sa leeg ni Alfredo. Oh, Makikiusap ako. Yun ang magpapatunay na wala akong kasalanan. Hindi yun magmamatch sa fingerprints ko, sir! oy. Teka nga muna, huwag mo kalampagin yan, ha? Kalampagin ko yung mukha mo, eh. Mawawalan ka namin kapag nakarating na dito ang resulta. Sir, illegal detention na po ito. Mahigit 1 araw na ako rito. Kung ano-anong sinasabi mo, may inalaman ka pang illegal detention. Napipikon na ako sa'yo, ha? Tumahimik ka dyan. Kung totoo wala ang kasalanan, lilitaw at lilitaw ang katotohanan. Kaya matuto ka maghintay, ha? Tigilan mo na yung sobra mong kadaldalan. Kailangan hubarin ko na ang bestida. Malapit nang lumiwanag. Unti-unti ay mababalik na ako sa dati kong anyo na isang dalagita. Ha? Ano nangyari? Bakit nakahubad ako at nasa saigang bestida ni Lola? Ay, kailangan ibalik ko agad ito sa baul bago malaman ni Lola na pinakikialaman ko ang baul niya ng lumang damit. Magbibihis na nga ako ng pantulog. Baka makita ni Lola ang tsura ko. Mapagalitan pa ako. Pero, bakit nga ba wala akong suot na pangtaas? At, hindi, ang mga kamay ko at paa, marumi, puro lupa. Saan ako galing? Naglalakad ba ako ng tulog? Lumalabas ba ako ng bahay na hindi ko alam? Parang. Ano meron? Ha? Bakit nagkakagulo mga tao rito? Diyos ko! Senting ba to? Diyos ko naman! Odor! Senting yan! Tama, senting nga! Pero, bakit siya nagkaganyan? Parang may kung anong kapangyarihang humigop sa lahat ng dugo niya sa katawan. Tingnan niyo, oh! Natuyo yung balat niya at yung mukha niya nawumpak. Halos lumuha yung dalawang mata. Tingnan niyo! Grabe na pangilabot! Sino? Sino pwedeng gumawa nito? Tumawag kayo ng mga pulis! Dali! Huwag niyo siya basta panoorin! Ambulansya! Pulis! Kailangan natin ng investigador dito! Tatay, salamat po at dumalaw kayo. Tumuloy na po kayo. Oh, Pamela. Bakit parang nasurpresa ka, anak? Natutuwa po ako at narito kayo. Pero, nagtataka lang ako kasi hindi nyo pa schedule para dumalaw dito sa Nabalitaan amin. ko yung nangyaring pambabastos kasi sa iyo, eh. At yung pagpaslang kay Alfredo. Anak, ano ba talagang ginawa sa iyo ng siraulong yun, ha? Hinawakan niya po ako sa kamay at kung ano nung sinabi niyang... Sabi niya po, hihintayin niya raw po ako maging dalaga. Ha? At ayoko na pong pag-usapan yun. Patay na po siya. Pinatay raw ni Darwin. Ha? Totoo ba? Hindi ko po alam. Bago bumalik sa Maynila si nanay, paulit-ulit niyang sinasabi na walang kasalanan si Mang Darwin. Pero ano ba totoo, Pamela? Hindi ko po alam. Walang nakakita sa nangyari. Walang nakakita, tatay, kung sino ang totoong pumaslang kay Alfredo. Hello? Tama. Ito nga ang presinto.
Magre-report ka ng krimen? Oo, syempre. Alam namang bumili ka ng pako dito. Oo. Ano ka mo? Sigurado ka? Kaya hindi ako nakikipaglukuhan. Oh, teka, baka pagdating namin dyan, wala kami makitang... Oo, pupunta na kami dyan. Oo, sige. Ngayon mismo, sige. Ramirez! Yes, sir! Sumama ka sa amin. May nangyayari namang krimen sa Santa Barbara. Sama mo si Galvez. Dali! Sige, sir. Sir! Sargento! Sa lugar ni Namonet yun. Bakit, sir? Ano po bang nangyayari? Natagpo ang patay daw si Enteng. Si Enteng? Ang kaibigan ni Alfredo? Sir, patunay lang yan na may gumagalang killer. At hindi ako yung killer. Hindi ako, sir. Malalaman natin kung iisang pumatay kina Alfredo at Enteng, ha? Pansamantala, mananatili ka dyan hanggang matapos ang investigasyon sa'yo. Tayo na! Galvez! Ramirez! Sige na, dali na sa mediko legal ang bangkay. Yes, sir. Grabe, no, nangyari. Sir, ano po kaya ang pumatay kay Enteng? Ano po nangyari? Alam mo, Mr. Hindi ka masasabi. Ang medico legal ang mag-identify ng cause of death. Pero sir, parang hindi ito magagawa ng isang tao eh. Nakita niyo bang halos mamuti yung buo niyang katawan? Tuyot eh. Parang hinigop yung lahat ng dugo niya sa katawan eh. Oo, Ador, nakita ko rin, ha? Pero wala ako sa posisyon para masabi kung paano nangyari ang ganito kay Enteng. Sir, isa lang ang pakiusap ko. Magdagdag po kayo ng patrolyo sa lugar na to. Lalo na po paggabi. Sige na, sir. Okay, Ador, naiintindihan ko ang concern mo, ha? Gagawin namin ang lahat para mahuli ang killer na ngayon ay lumalabas na dalawa na ang napapaslang. Salamat po, sir. Maraming salamat. Inaantok na ako. Ang dami naming ginawa sa school kanina pero halos wala akong natapos sa mga lecture na kinakopya ko. Sobrang antok na talaga ako. Ay, na para bang may ginawa akong nakakapagod at umubos ng lakas ko. Ha? May kung anong nag-uutos sa akin na isuot ko ulit ang lumang bestida ni Lola. May nag-uutos na naman sa akin na isuot ko ang bestida. Sir, binuksan niyo yung selda. Ay, kung gusto mo, isara ko uli, ano? Pinapalabas ka na nga, laya ka na. Hindi nag-match yung prints. May killer on the loose at mas importante, matagpuan namin siya kaysa manatili ka rito. Ano, lalabas ka ba o ano? Salamat, sir. Sige na, labas na, bago pa magbagong isip ko. Gusto mo ng ligaya? Ako bang tinatawag mo? Teka, sino ka ba? Importante pa ba sa'yo yun? Halikan mo ko. Yun lang ang gusto ko. At matitikman mo ang kaligayahang hindi mo pa natikman sa buong buhay mo. Hindi. Bitiwan mo ako. Sino ka ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Bitiwan mo, sabi ako! Sige, lumaban ka. Unti-unti kong kukunin ang iyong lakas. Hanggang mawalan ka ng hininga. Hoy! Ano yung ginagawa ninyo? Darwin! Ikaw ba yan? Darwin! Sino ang... Anong ginagawa mo kay Darwin, ha? Ay, bakit mo sinasakal? Bakit mo siya sinasakal? Sino ka? Wala nang buhay ang lalaking ito. Darwin! Anong ginawa niya sa'yo? Wala nang balay si Darwin. Mga kapitbahay! May tayuhan sa ating lugar! May ginawa siyang masama kay Darwin at
Agak, bitawan mo ka. Lola! Lola! Ha? Bitawan mo. Wag! Ay, malaman ang katawan ng dalagitan ginagamit ko. Hindi! Hindi! Hindi dapat! Iniwan ako ng mahiwagang babae. Ay! Sandali! Tumakbo siya palayo! Diyos ko! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Si Darwin! Wala na siya yatang buhay! Tulungan niyo kami! Tulong! Nanay! Nanay! Ano po ginagawa niyo sa labas? Ador! Tulungan mo kami! Tulungan mo si Darwin! Teka! Ano nangyari kay Darwin? Si Darwin ba to? Oo! Ala! Lumabas ako ng bahay para hanapin si Pamela. Bira! Wala siya sa higaan niya. Nag-alala ako pero sa halip na si Pamela, itong si Darwin ang nakita ko. Sinasakal siya ng isang babae. Ha? Ngayon ko lang nakita sa lugar na to at Diyos ko! Uy! Uy! Hindi! Nay Lagring, bakit? Bakit? Ba't bigla kayo namutla? Ang bestida. Ha? Tama, ang suot niyang bestida. Nay, teka, hindi to ang oras para alalahanin mo suot na bestida na mahiwagang babae. Si Darwin, tingnan nyo, kailangan madala natin sa ospital at sa si Pamela. Kailangan mahanap din natin siya. Kailangan patayin ko ang sadistang lalaki. Kailangan mawala ang lahat ng abusado at mapagsamantalang lalaki. Huwag mo akong pigilang pumaslang! Tama na! Hindi! Huwag mo akong pigilan. Ginagamit ko ang katawan mo. Kaya ako ang dapat masunod. Hindi ikaw! Ako! Ako! Nay! Ano pong nangyari? Kumusta na si Darwin? Monet, agaw buhay siya. Ang sabi ng doktor, comatose daw. Hindi nila masabi kung magigising pa siya. Ano ho bang nangyari? Sino bang may gawa nito? Isang mahiwagang babae. Tulad ng nakita mo. Nakita mo rin ang babaeng may kakaibang bestida? Oo, Monet. Siya ang sumakal kay Darwin. At papatayin niya rin sana ako pero narinig ko ang boses ni Pamela at... Tama, si Pamela. Maaring... O hindi, Diyos ko. Ang bestida. Yun ang kanina ko pang sinasabi kay Ador. Nay, ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan ang lahat ng to. Sino ba yung babae? Anong mahiwaga sa kanyang bestida? Anak, dumito ka muna sa ospital. Ikaw ang magbantay kay Darwin. Kailangang umuwi ako. Kailangang tulungan ko si Ador sa paghahanap kay Pamela. Alan Lagring, sinasabi niyo po ba, babae ang may gawa ng mga pagpatay? Opo, mamang pulis, sigurado ako. Kitang-kita ko. Siya ang sumakal kay Darwin at... Tama. Nakita ko mismo kung paano niya pinahirapan si Darwin. Pero wala tayong direktang ebidensya na magpapatunay na siya rin ang pumatay kay Alfredo, pati na rin yung kay Enteng. Meron, mamang pulis. Ay, sarhento, kapitan, meron po. Sige, ano naman ang ebidensya to? Sige. Ang bestida. Bestida. Ang bestidang suot niya. Teka muna, anong Lagring? Anong bestida? Alam niyo, hindi ako nakikipaglokohan sa inyo, ha? Seryosong krimen ang mga nangyayari sa lugar nito. Kaya Totoo, mamang pulis. Ang suot niyang bestida. Yun ang nag-uutos sa kanyang pumatay. Alam ko. Sigurado ako. Bakit nga po? Paano mag-uutos ang isang bestida? Bakit ganyan kayo kasigurado dyan sa mga sinasabi nyo? Alin Lagring,
Alam nyo, itigil nyo na yung pagkakatol nyo ha. Kung ano nung pumapasok sa isip nyo eh. Walang buhay ang isang damit. Ang kailangan natin matunton, yung babaeng may suot nito. Yun po ang killer, hindi ang bestida. Pamela? Pamela, anak! Anak, nasa ka na ba? Pamela! Ako bang hinahanap mo? Uy, sino ka? Maganda at makulay yung bestida niya. Bakat na bakat ang hubog ng dibdib niya at bewang. Teka, malamang ito yung babaeng sinasabi ni Nanay Lagring ah. Lumapit ka. Ha? Lapitan mo ko. Alam kong nasasabik kang hawakan ng dibdib ko. Pati ang maliit kong bewang. Oo, pero hindi. At ang mga hita ko na nag-iinit na upang makipagtalik sa'yo. Hindi. Kailangan lumayo ako sa'yo. Huwag kang hangal lalaki. Ako ang gusto mo. Teka. Kaligayahan ang ibibigay ko sa'yo, kaya halika na. Sige. Ang kamay. Lumapat sa labi ko. Nag-init yung katawan ko. Masarap, di ba? Lalo na kapag natikman mo ang halik ko. Teka. Sandali na. Wag! Sitay! Hindi! Huwag kang makialam! Ako ang may-ari ng katawan mo! Pamela! Anak! Nasaan ka? Narinig ko ang boses mo! Wala! Ako lang ang narito. Ako ang pakinggan mo. Huwag mo ko yakapin. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Kailangan kita. Kailangan kitang paslangin. Mamatay ka. Dapat kang mamatay. Mamatay ka. Kailangan makalayo. Papatayin ako ng mahiwagang babaeng yun. Pero si Pamela, parang narinig ko kanina yung boses niya. Nasaan siya? Anong ginawa sa kanya ng mahiwagang babaeng yun? Nasa lubong mo ang mahiwagang babae. Opo, Nay Lagring. Iniwan ko siya. Tinangka akong patayin. Ang sakit. Sinakal ako eh. Teka, kung ganun, siya nga ang killer. Killer? Oo, Ador. Kailangang matagpuan natin ang mahiwagang babae dahil siya at si Pamela ay iisa. Hindi ko maintindihan ang lahat ng to. Paano mangyayari yun? Iba yung tsura ng babae. Dalagang-dalaga na siya at ibang-iba siya sa itsura ng aking anak. Maniwala ka, Ador. Ginagamit lamang niya ang katawan ni Pamela. Pero ang babaeng yun ay ang espiritu ng bestida. Ano? Bakit parang sigurado ka sa sinasabi mo, Nay Lagring? Iyan din ang kanina ko pa tinatanong sa kanya. Ang kulit nga eh. Wala na akong oras para magpaliwanag. Kailangang matagpuan natin ang babaeng yun bago siya makapatay muli. Darling, lumaban ka. Huwag mo kong iwan. Gusto kong malaman kung anong nangyari sa'yo. Sino ang mahiwagang babae na yun? Bakit niya to ginagawa? Lumaban ka! Huwag mo kong iwan na mag-isa, darling. Nay Lagring, ano kinalaman ng bestida sa mahiwagang babae? At bakit mo sinasabing sila Pamela? Sila ni Pamela ay iisa. Hindi pwede mangyari yun. Iisang katawan ng babaeng muntik na pumatay sa akin. At siya yung ibang tao, hindi siyang aking anak. Ang bestida ang dahilan. May sarili siyang kapangyarihan na sumasanib sa sino mang magsuot nito. Teka muna, Nanay Lagring, ang sinasabi mo ba ngayon sinuot ni Pamela ang bestida? Oo. Yun lang ang pwedeng mangyari. Pero paano? Napakahirap na mapaniwalaan ng mga sinasabi niyo, Nay. Kailangang paniwalaan niyo ako. Opo, bakit nga po? Sige, bakit kami maniniwala? Bakit parang sigurado kayo na may espiritu ang bestida? Dahil Dahil ano nga? Lalaki. Kailangan patayin ang lahat ng lalaki. Siya mahiwagang babae. Siya! Hindi siya sasantuin ng baril ko ito. Sige, hindi. Huwag mo siyang barilin. Pati si Pamela ay mamamatay. Ano?
Paano? Ano sinasabi niyo? Ikaw ang uunahin ko. Teka! Bitiwan mo ako! Ano ba? Bitiwan mo siya! Uy! Huwag niyong paputokan ng babae. Madadamay si Pamela. Anong sinasabi mo? Kailangang mamatay ka. Bitiwan mo ako! Hindi niyo ako mapipigil. Bitawan mo sabi sa'yo! Bitawan mo! Pagtulungan niyo siyang pigilan. Tama! Kailangang mahubad sa kanya ang bestida bago lumiwanag. Bitawan mo siya! Hindi! Hindi! Ador, tulungan mo ako! Napakalakas niya! Ador, tulungan mo! Teka muna, bakit hindi siya dapat abutan ng magsikat na araw? Bakit? Bitawan niyo, sabi ako. Bitawan niyo ako! Ador! Mawawala ng buhay ang babaeng yan pag nasinagan siya ng araw. Mabuti kung gano'n para mawala na ang salot! Napakalakas niya, Nay Lagring. Itali natin siya doon sa poste para mamatay siya sa sinag ng araw. Hindi Sige pwede. na. Hindi pwede. Kapag ginawa natin yan, kasama niyang maglalaho si Pamela. Eh kung gano'n, paano ito matatapos? Paano ko mababawi ang anak ko? Dali natin siya sa bahay. Doon ko tatanggalin sa kanya ang isinumpang bestida. Ano? Teka muna. Hindi! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Darwin, please. Idilat mo naman ang mga mata mo. Ipakita mo sa aking lumalaban ka na hindi mo ko iiwan pakiusap. Mahal kita. Ikaw ang nagbalik ng pag-asa sa buhay ko. Ikaw ang nagpakita sa akin pagkatapos ng kalungkutan at hirap sa piling ni Ador. May tsansa pa akong lumigaya. Lumigaya ng totoo. Bitiwan niyo ako! Malapit na tayo. Nay Lagring, buksan niyo agad ang pinto, dali. Buksan niyo. Ayoko! Ayoko! Hindi! Tatapusin natin ngayon ang kapangyarihan mo! Sige, pasok! Sige! Nay Lagring, isara niyo na po ang pinto, dali. Ilak na mabuti, dali. Oo! Iya, sige. Ayos na. Kailangan kong pumaslang! Ngayon, Nay Lagring, ano gagawin natin? Dali, bilis, sabihin niyo na. Nangangawit na ako dali! Napakalakas niya! Hindi siya nakakadama ng pangihina! Ano gagawin? Bilisan niyo! Ako rin, Nay Lagring, malapit na kami matalo, dali. Bitawan niyo sabi ako! Ang guling na to! Ang tatapos sa iyong kabaliwan! Gupitin mo na, Nay. Habang hawak namin siya, dali. Gawin mo na yung dapat mong gawin sa bestida, dali. Bilisan mo. Nay! Nay, si Pamela! Nasaan ang anak ko? Onet? Nay! Patay na si Darwin, Nay! Pinatay siya ng mahiwagang babae. Patay na si Darwin, Nay! Patay na ang lalaki. At yan din ang gagawin ko sa inyong dalawa. Papatayin ko rin kayo. Hindi mo yan gagawin! Ito ang bagay sa bestidang ito! Hindi! Huwag! Huwag! Kailangang mahubad ito sa katawan mo! Hindi! Hindi! Buksan niyo itong pinto! Gusto kong malaman na nangyayari sa loob! Huwag! 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 Bumabalik ka sa dati yung itsura ni Pamela. Huwag! Huwag! Nahubad ang bestida! Lola, tatay, Sandali, itong jacket na suot ko. Kailangan takpan ng katawan mo, anak. Sandali lang. Bubuksan ko ang pinto. Sandali lang. Sige, ano bahala? Salamat! Salamat at binuksan mong pinto! Ano nangyari kay Pamela, ha? Anak, Nay, ang bestidang ito, nung aking kabataan, isinuot ko. Sobrang ganda ng pakiramdam ko. Magandang babae ang nakita ko sa salamin. Pero ipinahamak ako ng bestidang ito. Nay, Nay Lagring, ano pong ibig niyo sabihin? tuwing isinusuot ko ito, nagigising na lamang ako na may dugo ang mga kamay ko, mukha at braso. Kaya agad akong naliligo. Inilihim ko ang lahat. Itinago ko ang bestida at hindi ko na kailanman tiningnan o isinuot. Hindi ko alam na nadiskubre ni Pamela ang pinagtataguan ko nito. patawarin mo ako, Lola. Kailangang matapos na ang sumpang dulot ng damit na ito.
Ano pong gagawin ninyo? Susunugin ko ito hanggang sa maabo. Hindi na ito dapat mapunta sa kamay ng kahit sino. Bakit ngayon lang? Monet? Sana noon niyo pa sinunog yan, Nay. Sana hindi na napahamak si Darwin. Sana hindi na siya namatay. Narito pa ako. Kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, patutunayan ko sa inyo nagbago na ako. Kakayanin ko na ang responsibilidad ng isang ama, asawa. Ngunit, bigyan mo ako ng pagkakataon. Buuin natin ulit ang pamilya natin. Tatay, salamat po. Nay, bigyan mo pa ng isa pang chance si tatay. Pagkatapos ng bangungot na to, hindi ko alam kung kaya ko pang magmahal muli. Nagpapasalamat ako na ligtas kayo, Pamela, Inay, Ador. Pero hindi ko matanggap ang nangyari. Napakabuti ni Darwin para mawala ng buhay. Dahil lamang sa isang lumang bestida na may taglay na sumpa. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera, nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM at sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.